Hi, magandang araw po mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. At mahalaga po sa buhay natin ang araw na ito habang tayo'y nasa kasalukuyang krisis na ating kinaharap sa loob ng 2 buwan at patuloy nakakaharapin sapagkat ito po ang bagong kabanata ng pamumuhay natin sa araw-araw sapagkat today, effective na po na ang Maynila will be under MECQ, mga kababayan. At patuloy itong magiging krisis sapagkat mga kababayan, hindi kaila sa inyo na patuloy ang paglago ng COVID-19 sa buong mundo. Sa mundo ngayon, humigit kumulang 4 na milyon na ang infected at patuloy na lalago. Depende sa ating behavior as citizen. About 300,000 people died already, succumbed from this deadly, treacherous virus or coronavirus. Sa mga pamilya na naulila, nakikiramay po kami sa inyo. Nalulungkot po kami. Wala akong mapiling salita kung paano pahuhupain ang inyong nararamdaman sa pagkaulila sa inyong mga mahal sa buhay. Sa kabilang banda, nakakakita naman po tayo ng pag-asa sapagkat napapabalita rin na marami namang nagre-recover na na-infect ng coronavirus. Salamat sa Diyos. Pero mga kababayan, natapos na po ang halos 2 buwan ng ECQ ng lungsod ng Maynila. Ngayon, papasukin natin ang ikalawang bahagi o dahan-dahang pagbangon ng ating bansa at partikular na ng ating syudad. Mahalaga na malaman ninyo mga kababayan, ano nga ba ang naging katayuan ng ating lungsod sa loob ng ECQ. At ngayong araw na ito, kung hindi po kalabisan sa inyo, ay please continue to watch the entire program for your information and guidance. And if I'm not asking too much, please share this broadcast of the city and the summary of the city tungkol sa 2 buwan ng buhay natin. At ano naman ang gagawin ng inyong pamahalang lungsod sa mga darating na linggo, buwan ng taon na ito, at hindi natin masabi na baka itong buong taon na ito ay mananatiling bahagi ng buhay natin ang pagkabagabag, pag-aalala, at baka malagay pa sa alanganin ang ating mga kalusugan at ng ganun din ang ating mga mahal sa buhay. Kaya po, I hope you share this broadcast to your loved ones so that they will be properly guided. The next effort of the city needs your cooperation sapagkat unti-unti na po tayo pag-normalize dahil napakahirap ng pinagdaanan natin. Damandama ko po ang hirap ninyo sa loob ng 2 buwan at lahat tayo naapektuhan. Economically, yes. Livelihood, yes. Emotional, yes. Psychological, yes. That's why we have to move on, mga kababayan. We have to move on and continue fighting together against COVID-19. Hindi tayo dapat magpatalo sa ating kalaban.
Although, ang kalaban natin minsan hindi napapansin, traidor at nakamamatay. Pero kailangan suungin natin ang direksyon at daan tungo sa maayos na kinabukasan. We cannot live under fear or mamumuhay tayo ng para bang pinupusasan ng isang krisis. Kailangan natin patagan ang ating kalooban. Kailangan natin palakasin ang ating mga sarili patungkol sa kalusugan. Kailangan natin mag-ingat. Yan ang mga bagay na mangyayari na sinasabi nga, if I may borrow their words, the new norms. And if I may put it in right perspective, the new normal social behavior. Bago po ko magpatuloy, mga kababayan, nais kong i-share sa inyo itong mga datos bilang buod ng ating sitwasyon at marapat at dapat nyo lamang malaman nasaan na nga ba tayo sa krisis na ito. Ano ang katayuan natin? Ano naging epekto ng mga bagay na ginawa ninyo, ginawa ng pamahalaan? At anong pwede natin pagsamasamahan sa mga darating na araw ng buhay natin under MECQ. And hopefully, later on, if we are going to behave properly, we'll be under GCQ and so on and so forth. And hopefully, someday, somehow, and I hope soonest time, magkaroon na ng cure or vaccine against coronavirus. Mga kababayan, let me start with showing you the situation of Manila. As you can see, mga kababayan, nag-umpisa po ang exposure natin ay February 26. Ngayon po, kahapon, itong datos na to ay datos na paktwal na itala na, existing na. Today, we have 997 accumulated cases confirmed sa lungsod ng Maynila. At makikita ninyo, mga kababayan, and I hope you're watching this particular slide because makikita ninyo, erratic po yung ating graph. Erratic, yung minsan maraming exposure up to the point wherein ang isang araw natin umabot tayo ng 45 na infected individual sa lungsod. Kung minsan naman ay isa lamang, 3 lamang, 5. But kung bakit ganyan ang sitwasyon ng coronavirus sa ating syudad, ang aming po conclusion, the way we understand the situation, is nakabase sa erratic din nating behavior. So, ibig po sabihin, mga kababayan, kapag tayo ay patuloy na hindi nakikinig sa mga alituntunin, panawagan, dumarami ang kaso ng pagkahawa-hawa. At kapag nagtitino naman ang mga komunidad, ay bumababa ang pagkakahawa-hawa. So, I hope we can learn our lessons well with this graph in the next coming days and weeks and months of our lives. Ayan po, mga kababayan. Sumunod, makikita nyo, mga kababayan, no? We have about 1,604 PUIs. No? Sa 1,604 PUIs, 997 ang na-confirm. Bakit po mahalaga na mabasa natin ito? Nagpapatunay lang, mga kababayan, na ang tao ang nagdadala
ng virus sa kapwa niya. Ibig sabihin, 62% mga kababayan. Para mas madali natin maunawaan, sa 10 taong makakasalamuhan natin, humigit kumulang 6 hanggang 7 ay maaaring positibo sa COVID-19. So, ibig sabihin, mga kababayan, malaki ang tsansa na mahawa tayo kapag tayo ay hindi nag-ingat or hindi tayo nakinig sa panawagan ng national government at local government with regard to social distancing or physical distancing. So, hindi po siya garantiya. May kay mahawa na. What we are saying and telling you that marahil at baka sa bawat 10 makakausap mo sa palengke, sa labas ng bahay mo, sa grocery, o ngayon, maaaring sa trabaho mo, chances are ay meron silang virus. Kung sila ay na-expose at bumagsak sa kategorya ng PUI. Ito pong data na ito ay hindi po nagsasabi at representasyon ng ating populasyon. Ang gusto naming maliwanagan ninyo, sa 10 taong posibleng nabalitaan na may sintomas na ipinakikita, chances are, 6 sa kanila ay merong coronavirus. Because ayan po ang lumalabas na aming konklusyon sa mga naging PUIs. Napakataas. So, ibig sabihin, mga kababayan, ano ang dapat gawin? Kapag ang isa sa mga mahal natin sa buhay ay nagkaroon ng mga simptomas, mas maagap, mas madali ninyong ipaalam sa kinaukulan, in this case, Manila Health Department. Mas mabilis natin silang makokontrol, makocontain, ma-isolate, at mabigyan ng medical needs na kakailanganin nila. Kaysa sa kabaligtarang ikikipit balikat na lang natin ang sitwasyon at hayaan muna nating lumabas ang mas marami pang sintomas bago natin masabi at pumunta sa mga medical institution. Hindi po. Mas maagap, mas mabilis, mas maganda para sa iyo bilang PUI at mas maganda para sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kasama sa komunidad. Napakataas po ng probabilidad na ang isang PUI ay maaaring may COVID-19. In this case, more or less about 6 out of 10 person. Yan po. Importante pong you take note of this data. No? Yan po ang aming conclusion dyan. Sumunod, makikita niyo po sa screen, sa out of 997, meron na po tayong 163 recoveries, 89 deaths. Out of 100 cases, meron tayong 16.35% na recoveries and 8.93 deaths. Ang naitala, mga kababayan, sa mundo, bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos, at sa paghahanda. Sabi nga natin we're trying to be ahead of COVID. Manila is trying to be ahead of COVID. Ang naitala sa mundo ngayon ay about 15% world data po ito. World average, about 15% death. Tayo po, 8.9 lang. At ang naitala sa mundo na recoveries is about an average of 15%. Tayo naman po ay above the average, 16.35. So, bagay na aking pinagpapasalamat sa ating mga doktor, sa pribado man, o lalo na sa ating mga ospital, mga direktor ng ating ospital, at pampublikong ospital ng national government. Because yung nakikita niyong data ay data lang ito ng Maynila. Don't confuse yourselves. Maaring iba ho ang datos ng nasyonal, kasi po, yun ay pangkalahatan. Ito po ay para sa ating mga tagalungsod ng Maynila. At nasa kaloob din ng lungsod ng Maynila, ang mga kilalang
pampublikong ospital na pag-aari ng national government in the likes of PGH, San Lazaro, and Jose Reyes. At mas marami rin tayong ospital na pribado sa lungsod ng Maynila. Itong mga datos na ito ay nakalap natin at pinagsama-sama ng Manila Health Department. At sa awa ng Diyos, mukha namang mabuti ang kalalagayan natin. Pero, pakatatandaan ninyo ha, 997 cases and it will continue to grow. Next, mga kababayan, makikita po ninyo, nagbago po ang paglago. Yung iba ay nanatili, ang paglago o nanatili namang napako. Yung exposure nila, ang dami ng bilang na i-expose sa COVID-19. So, ibig sabihin, in this case, makikita ninyo, ang Tondo 1, ang pinakamalaki na po na merong COVID-19 sa kanilang community. 249, sumunod ay Sampaloc, sumunod ay Tondo 2, sumunod ay Santa Cruz, at Santa Mesa. Yan po ang mga area na talagang kailangan natin bantayan maigi ang ating sarili. Kung kayo'y napapabilang sa mga lugar na yan, Tondo 1, Sampaloc, Tondo 2, Santa Cruz, at Santa Mesa. At nasa inyong mga screen ang mga edad ng mga taong nahawa. Maraming mga napabalita na totoong mas delikado ang mga senior citizen. Yeah. Dahil sila ay marahil ay may mga precondition. May mga ibig sabihin sa madalit salita, mga kababayan, ay meron na silang sakit bago pa sila nahawa. Kaya mas mataas ang kanilang tsansa na hindi kayanin ang epekto ng virus sa kanilang katawan. Pero hindi po sila ang maraming nahawa o nakakahawa. Kasi po, mapapansin ninyo sa inyong mga screen, lahat ng may edad na 18 hanggang 39, sila po ang portion na may pinakamalaking exposure sa COVID-19. Wala pong pinagkaiba halos sa babae. Sa babae, 499 ang infected, sa lalaki, 498. Pero, pag pinaghati-hati natin o bracket ang edad ng mga na-expose na tao, malaking bahagi ng 997 ay nasa edad na 18 to 39. Bakit ganoon? Di ho ba, kung sa normal nating iisipin sa tumatakbo mga literature, mga nangyayari sa iba't ibang mundo, dapat yung mga matatanda. Lumalabas, mga kababayan, lumalabas dito sa lungsod ng Maynila na ang nagdadala ng virus sa loob ng bahay ay ang mga taong mahilig lumabas ng bahay kahit ECQ. Kasi makikita ninyo sa aming datos, sa kapulisyahan, ang mga nahuhuli na lumalabag sa curfew, mga nahuhuling lumalabag sa inuman, party-party, bingo-bingo, boxing-boxing, ay nasa edad na 18 hanggang 39. So, madalit salita, mga kababayan, ang konklusyon ay yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay, mas behave sila sa loob ng bahay, mas lalo silang nasa loob ng bahay, sapagkat ang mga nabigyan ng ECQ pass, para pagkaroon tayo ng visual sa mga datos na yan, ay yung mga edad na 18 hanggang 39. Sila ang lumalabas ng bahay sa kadahilan ng mahalagang bagay at yung iba naman walang kapararakan. At pagbalik nila, chances are, nahahawa nila ang kanilang mga nanay, tatay, lolo at lola. So, ibig sabihin, ang conclusion dito, mga kababayan, yung mga 18 hanggang 39 na kayo rin
ang unang magbebenepisyo, malaking porsyento ng 18 hanggang 39 sa bahagi ng ating syudad na mamamayan ay magbebenepisyo sa MECQ because sila yung working age. Malaking portion ng working class, working group ay 18 to 39. Kaya ang aming pong konklusyon, kami nananawagan, kayong mga magtatrabaho na under MECQ, mas lalo kayong mag-ingat. Ngayon, marami bang namamatay sa edad na 18 at 39? Hindi naman po. Kabaligtaran naman. Babalik tayo sa lumang datos. Mas maraming naapektuhan na mga lolo't lola natin, mga nanay at tatay natin na may edad na. Pero chances are, hindi po sila ang unang nahawa at maihawa sa kanilang pamilya sapagkat bihira po silang lumalabas. Ang mga batang o edad na 18-39 hanggang 39, ito yung mga taong bumibili ng pagkain, nakikipag-socialize sa ibang tao. Kaya, ang aming paalala, under MECQ, kayo ay lalabas na outside of your community because you're going to be allowed under MECQ if you are involved in an industry na pinapayagan ng bubuksan o mga negosyong pinapayagan ng bubuksan under the new IATF rule. Kaya po, paalala ha, konting ingat at mas maingat sapagkat totoo, mababa ang porsyentong kayo ay masawi. Pero tataas naman ho ang porsyento na mawala ang inyong mga mahal sa buhay. At ang malungkot na bahagi nito, mga kababayan, baka lang hindi natin napapansin, ang isa sa pinakamasaklap na sitwasyon na kung saan kapag nasawi ang ating mahal sa buhay, ang huli nyo silang nakita ay yung unang araw na dinala nyo sila sa ospital. Yun na lang ang ala-alang makikita nyo. Hindi nyo po sila makakasama. Hindi nyo po sila mabibisita. Kahit na sila'y nasawi na, ni katawan nila hindi nyo makikita. Abo na po ang babalik sa inyo. Yan ang malungkot at kalungkutan na nararamdaman ng mga pamilyang nasawi sa COVID-19. So if you really love your parents, please take extra care and discipline because umaasa tayo na mapaligayan natin sila sa mga huling sandali man lamang nila dito sa mundo. Pero lahat ng iyan ay mababaliwala kung kayo ay magiging pariwara. Sumunod, mga kababayan, ano naman ang mga nangyari na at ginawa ng inyong pamahalaang lungsod sa simula ng ating sitwasyon? As you can see, mga kababayan, we started with February 8. Naglabas tayo ng EO creating immediately the Task Force Against COVID-19. At binuo natin agad yan at nakapagbuo tayo kagad ng plano at nakapaglabas pa tayo ng iba't ibang mga executive order no March 11, March 12, March 18, 28, 13 April, 21 April, and 29 April. As you can see, the timeline of executive actions na ginawa ng inyong pamahalaang lungsod. At ito naman, ang hiningi natin sa Konseho ng Manila to address and fulfill our Manila Code COVID-19 Plan. Nangailangan po tayo ng mga bagay na kakailanganin natin para tustusan ang ating mga pagamutan, palakasin
at bigyan ng suporta ang ating mga frontliners. At dahil dyan, nakagawa tayo ng mga maliliit na kaparaanan upang maibsan, matugunan kahit papaano ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Maalala ninyo, noong March 16, nagpapasa tayo ng ordinansa kung saan lahat ng empleyado ay mabigyan ng konting benepisyo. April 5, pinasa po natin 591 million. Ito po yung Ordinance 8625 kung saan ay makapagbigay man ng 1,000 pesos sa 591,000 families. At yan po'y lumobo sapagkat nakisuyo po ang inyong mga barangay chairman do sa mga naiwan. Kaya umabot po tayo ng nagdagdag pa tayo ng 20 million pesos para na sa ganon matugunan pa natin ang kanilang mga kababayang hindi nagkamit ng konting ayuda sa ating lungsod. At makikita nyo rin na ang ating mga nurses, kahit papaano, nakapag-abot tayo ng konting ayuda sa kanila. At yung Ordinance 8629, naglabas po tayo ng sunod-sunod. Food box, food packs, at bigas. At sumunod naman, lahat ng mga senior citizen natin na may allowance sa atin, nirelease natin yung isang quarter. Ganon din sa PWDs. Ganon din sa mga solo parents. Sa mga estudyante na grade 12. At pati gatas para sa mga senior citizen natin. Ngayon, mga kababayan, yung binigay sa atin ni Pangulong Duterte na 292 million ang tinatawag lang Bayanihan Grant. Yan po ay may nakasaad kung saan gagamitin at yan ay gagamitin lamang patungkol sa laban natin sa COVID-19 by empowering our medical institution or healthcare institution. At yan po ay makikita nyo sa mga susunod na slide. No? At nag-appropriate tayo under Ordinance 8642 para magtatag ng mga quarantine facilities at infectious disease control center. Makikita po ninyo mga kababayan, the City of Manila is the only local government unit who is ahead of time bago magkaroon ng outbreak. At pinalad po ko na makapunta sa Europa at makausap ko ang bahagi ng pamahalang Britanya at ng kanilang mga espesyalista at nakakuha tayo ng what we call good practices and immediately we adopted it here at nakakapagtatag tayo ng Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital bago pa magkaroon ng outbreak. Nagumpisa po siya noong March 17. Nakapagtatag tayo ng 14 na kwarto. Pinalawak pa natin dahil gusto ko po, dahil lumalago yung dami, bago pa lumago ulit, nagdagdag ulit tayo, nag-retrofit ng building ng Santa Ana Hospital at nakapagdagdag tayo ng 19 rooms. At noong April 8, nakapagdagdag pa rin tayo ng 22 rooms. So makikita nyo mga kababayan, 66 bed capacity dedicated only for COVID-19 patients. At sa awa ng Diyos, bagay na aking pinagpapasalamat sa mga doktor, nurses, health workers ng Santa Ana Hospital. Kay Dr. Grace Padilla, 10 ng iyong mga kasamaan, maraming salamat sa inyo. Out of 111 na napasok sa bagong MIDCC, 75 na po ang recoveries natin. Nalulungkot tayo na 18 deaths. So nakakatuwang isipin na kahit na bago pa lang ang pasilidad natin dahil sa mga professional na frontliners, mas marami tayong nailigtas na mga kababayan nating tagalungsod. In fact, mga kababayan,
on the side lang, and let me share you this story sa Santa Ana Hospital. And I hope some of you who are watching na mayroong kinakaharap na sitwasyon, particular sa COVID. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Meron po kaming isang matandang pasyente, at siya po ang pinakamatagal naming pasyente. 44 days. 2 beses tinubuhan. COVID-19 positive. Through perseverance, persistence, and consistency, and professional help of Santa Ana Hospital frontliners, siya po gumaling. So there is hope. There is chance. No? At sumunod, mga kababayan, nagtatag tayo ng Manila Emergency Hotline through the leadership of Dr. Pox Pangan ng Manila Health Department, kung saan dito pwedeng tumawag for emergency cases. At kung dito pwede magkonsulta sapagkat inilunsad po natin yung ating health survey na aking pinakiusap sa inyo na kayo mag-participate. At marami sa mga individual na sumagot dyan ay galing po dito. Mga doctors and nurses, professionals na tumatawag at para matugunan agad ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong na sumali sa ating health survey. Sumunod, nagtatago tayo ng mga quarantine facilities. As you all know, unang-una natin na itatag ay Delpan Quarantine Facilities. About 45 to 40 bed capacity ang Delpan. From evacuation site, kinonvert natin to quarantine facilities. The reason behind is for immediately to isolate. No? Because that's the key. That's what we have learned. Doon sa nasabi kong bansa, na kailangan ma-isolate agad natin yung PUI at ma-test swab kaagad siya at wag muna siyang iuwi hanggat hindi lumalabas ang kanyang result sa test swabbing. At hindi po nagtapos dyan dahil baka lumaki. Ay nakausap po natin, nakatulong natin ang JCI Manila. Noong isang araw po, na-launch na natin yung Araulio High School Quarantine Facilities. Katulong natin ang JCI Manila at ang Division of City School kay sila Dr. Lim and the Division of City School family. Thank you very much. At napakahalaga ng quarantine facilities, mga kababayan. Because I cannot allow, and hopefully, sana nga, wag mangyari, na ang isang ma-miss natin, yung isang tao, na malagay sa alanganin yung kanyang pamilya. Dala ng wala tayong pasilidad. That's why we always wanted, lagi namin gusto na maging ahead lagi tayo sa COVID-19. At tayo po ay bumili ng dalawang mobile x-ray, analog mobile x-ray, sapagkat yung mga pasyente ng COVID, kailangan silang x-ray, ayoko silang bumababa pa sa 10th floor o sa 9th floor para mag-x-ray. Yung x-ray mismo ang dadali natin sa kanilang kwarto. At hindi po dyan nagtapos. Kung mapapansin nyo at maalala nyo a few minutes ago, sinabi ko sa inyo na tayo ay nagkamit ng 292 million galing sa national government through the effort of President Duterte. Isa ho sa paggamit ng pera na yon ay paliliwanag ko mamaya na palalakasin pa natin yung ating kakayanan sa ganitong bagay, mga pasilidad na ating palalakasin, pararamihin nang sa ganon, habang namumuhay kayo unti-unti ng normal, na nakapagtatrabaho kayo, ang Maynila, ang inyong gobyerno ay nakafocus sa COVID-19. At isa naging suliranin ng mga unang araw ng lungsod ay kung saan at paano
uuwi ang ating mga health workers. And you all know that the city of Manila, in our own little way, I created an executive order, voluntarily, involuntarily, to take over of our hotels, inns, or even motels. At iyan po ang natulungan natin. At marami pa ho dyan hanggang ngayon ay nandiyan dyan sa mga hotels, motels, or inn na patuloy na napapakinabangan ng ating mga frontliners, OFW, at mga na-stranded na seafarers at mga travelers. Pinipilit po natin silang akapin hanggat maaari, hanggat kaya natin, hanggat may resources tayo. At ito po sa inyong harapan, sa inyong mga screen, makikita ninyo pati ho yung mga kababayan natin sa Naik, Cavite. As you can see here, pinadala ho natin ng tulong ng inyong pamahalaang lungsod. So, this is our small effort in mitigating the socio-economic effect of COVID-19 in our lives. Unti-unti, para lang may mapagharimunan tayo sapagkat ibang uri po ang Maynila. Katulad ho ng Quezon City, napakalaki. Kami pong Quezon City at Manila ay talaga pong pareho kaming malaki in terms of population. In fact, mas malaki na nga ang populasyon ng Quezon City. Ang Maynila ay nasa 2 milyon na po mahigit. Birihin po ninyo, umabot tayo ng 607,586 on a regular distribution of any sort and form of ayuda na galing sa lokal na pamahalaan. Ang targeted based on our existing data with regard to the PCA data of 2015, ang Maynila ay nasa about 350,000 families. But it turned out, during this crisis, umabot tayo ng 607 at ako'y naniniwala na meron pang mga na-miss. Mga hindi na isama ng ilang barangay official. Kaya kung maalala nyo nung isang gabi, ika-fifth tranche na natin, hinahabol pa natin yung kulang natin sa senior citizen kasi natagpuan natin sila. Kasi yung ibang mga barangay official, ipinakiusap din sila. Mga hindi nagkamit ng konting tulong sa pamahalaang lungsod, mapaggatas man o salapi na konting pang-ayuda sa ating mga kababayan. Kaya marahil ay patuloy yan lalaki, mga kababayan. But, as I have told you, gagawa po kami ng paraan. Hindi po kami titigil. Hindi po namin kayo iiwan. At, isa sa mga bago at mas agresibong ginagawa ng inyong pamahalaang lungsod ay bukod sa tayo ay may pinakamalaking kapasidad ngayon, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Tayo po ay umaabot hanggang 300 or minimum of 250 a day, maximum of 500 na swab testing galing sa PCR or yung gold standard na ginagawa ng DOH. Ang partner natin dyan, PGH, DOH, at mga pribadong sektor. Pinalalakas po natin ang test swabbing sapagkat inilunsad po natin yung mas agresibong pamamaraan na hanapin, tuntunin, at agapang bigyan ng medical attention ang mga posibleng positibo na hindi pa nila alam through rapid testing kit. Ang isang ipinagpapasalamat ko sa Diyos, mga kababayan, ayon sa rules o mga guidelines, ang lahat ng pamahalaang lokal ay hindi pwedeng gumamit ng salapi ng pamahalaan para ipambili ng rapid testing kit. The only way we can spend for testing is the DOH standard, which is test swabbing.
Bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat umulan po ng donation sa lungsod ng Maynila. In fact, as we speak, we still about 40,000 testing kits. But as you can see in your screen, mga kababayan, meron na tayong ginawang 24,832 na rapid testing. Iyan pong 24,832 ay 24,000 din na individual. Saan? Sa mga area na ipinakita ko sa inyo kanina, kung saan may mataas ang exposure, mas malakas ang approach ng inyong pamahalang lungsod na hanapin, tuntunin, agapan, at i-isolate. Kaya po, makikita ninyo kung saan magtutugma yung kulay gold na line at kulay blue na line, makikita nyo sa bandang ibaba, yung tinatawag na confirmatory test. Nakapag-conduct po tayo ng 1,533. Ibig sabihin, out of 24,832, meron na po tayong 1,533 na nagpositibo. Whether they are IgM or IgG. But be that as it may, mga kababayan, huwag ho kayong masyadong mag-alala kung kayo'y magpupositibo sa rapid testing kit. Ang pinakamabisa niyo pong gawin, mga kababayan, ay magpahinga, mailagay kayo sa quarantine facilities namin, at itest namin kayo sa swab. Sapagkat sa akin pong maliit na kaalaman, ay dito natin mapapasikip unti-unti ang mundo ni COVID. Sapagkat hanggat wala pong lumalabas na test swabbing sa inyo, yung mga nakumpirma na sila ay nagpositibo sa rapid testing kit, ay hindi pa yan factual. Pero, ang tawag ko namin dyan, to be safe, to be conservative, may probability ka na. May posible ka na. Pero, hindi pa namin pwede sabihin sa iyo hanggat hindi ka pa lumalabas ang resulta ng test swabbing. At itong bagay na ito, yung testing ability ng City of Manila, palalakasin pa natin. Sapagkat baka dumami pa tayo sa mga darating na araw. At mga kababayan, baka lang baka lang mga kababayan. Baka lang magulat kayo, lumobo tayo. Dalawang bagay ang conclusion dyan. Lumobo yung COVID-19. Dalawang bagay ang conclusion dyan. Una, yung ating social behavior o behavior natin. Pangalawa, dahil malakas na malakas ang Maynila sa testing, chances are, yung mga hindi natatagpuan na mukha namang malakas o yung naririnig nyong asymptomatic, ay biglang natagpuan ng Manila Health Department through tracing, through assessment of a particular community. Kaya dalawang bagay ang dahilan kung bakit lalabas ang mga numero na yan. Pero sa akin po, para mabigilan natin, again and again, sa behavior natin. Plus the fact that your city is trying to build more facilities. Makikita ninyo ang kapasidad natin. Meron ho tayong available na 171 COVID-19 bed capacity. As you can see, 66 Santa Ana Hospital, 12 sa Hospital ng Sampaloc, 4 sa Hospital ng Tondo, 12 sa Gat Andres Bonifacio Hospital, 53 sa Justice Jose Abad Santos, and 24 sa Hospital ng Maynila. Malaki po. Kung tayo ay may exposure, ito mahalaga mga kababayan, itong importanteng na kung ang araw-araw, halimbawa lang, may awa ang Diyos, at sana nga, ibaguhin nyo rin yung inyong mga nakagawian. Kung araw-araw, meron tayong 20 na na-expose at nag-confirm, kaya natin yung 7-day turnaround. 7 times 20, that's 140.
meron tayong kapasidad na 170. Ibig ko sabihin, hindi tayo mabubulunan. Kasi kung 7 at 7, by that time, hopefully, may awan Diyos, on the 14th day, sana recovered na ang isang tao. Pero depende yan. Hindi po yan garantiya. This is just an assessment. So that we will know what more o ano pa ang dapat nating gawin para yung numero ni COVID, yung exposure natin, ay kaya pang akapin ng kakayanan ng pamalang lungsod. But for now, we're okay. But I don't know kung tayo ba'y magiging behave in the coming weeks and months of our social life or normal life or daily lives, mga kababayan. But so far, we're still ahead of COVID with regard to preparation, physical and literal strengthening of our health facility, and the capacity to address such crisis so far. So far. Nayawa ang Diyos. At ano ang mga gagawin natin sa mga darating na araw? Ito na po ang mga bagay bilang paghahanda. Just to be safe, for the sake of argument and conversation, mga kababayan. Kung sakali na nagpabaya kayo, kung sakali na lumaki ang exposure natin sa COVID, kailangan ko po silang i-isolate. Because our drive, our direction in the coming weeks and months of this year is test, test, test. Isolate, isolate, isolate. Care, care, care. Tulungan. Bigyan ng agarang medical attention. We need to isolate those people as soon as possible. Where are we going to put them? Sa bahay, na maaari ma-expose din ng kanyang mahal sa buhay? Sa komunidad? Or better be, na ang pamalang lungsod ay magtatag. Ang pangarap ng inyong lingkod, ng inyong pamalang lungsod, ay magtatag ng humigit kumulang 400 bed capacity. And as you can see in the picture, as we speak, before today is the MECQ. Even though we are under ECQ, your city government thought of ahead of time to build more capacity to isolate people like Delpan Quarantine Facility, like Araulio Quarantine Facility. Ayan po, magtatatag tayo sa Bacood, sa San Andres, sa Dapitan, P. Gomez, Arellano, Tondo Sports Complex, Tondo High School, T. Paes, Del Pilar, at Patricia Sports Complex. Ang lahat ng yan ay nakapaloob sa bawat distrito. Because I want every district, I want every community with a particular radius must have a quarantine facility para po sa inyo. At patuloy natin palalakasin yung ating tracing, testing capabilities. As you can see, ang pinag-uusapan ngayon sa national government, gaano karami ang tracer group ng bawat local government unit. Our tracer team is composed of 63 teams with a number of person 3 to 5 teams. 3 to 5 person per team. Ganyan po kalakas at palalakasin pa natin. We will empower them with knowledge, protections, and all other needs so that we can trace as soon as possible ito mga posibleng na-expose, posibleng nahawa sa mga pasyente. Palalakasin natin. Ayan po, makikita ninyo, meron pa tayong 45,000 na testing kit
At ang available BTMs natin is 1,413. And we already test swab 5,785. And we will continue to strengthen our capacity to test in a gold standard, not only by our rapid testing kit. Magtatayo po tayo ng sarili nating testing laboratory. This is our long-term plan for you, for the city. We will have our own PCR machine in the coming days. Mga kababayan, as we speak today, the room and the laboratory area is now being built bilang paghahanda ng inyong pamahalang lungsod sa mga darating na buwan ng buhay natin, nakabahagi natin si COVID-19. Habang tayo ay nakikipag-partner sa national government, sa mga private sectors, medical institution, tayo rin magtatayo ng sarili nating testing laboratory na ilalagak natin sa Santa Ana Hospital. At para mapalakas pa natin at mapataas natin yung confirmation ability through testing by a PCR machine na kung siya ay positive o hindi. Kaya po, magkakaroon po tayo nito, mga kababayan. Ginagarantiyan ko sa inyo. At bibili pa tayo ng 8 na mobile digital X-ray. Because as you can see, we have 6 hospitals. And we have 171 bed capacity for COVID-19. If we have in our city, in our city government hospital, about 100, 150 every week, 100 o 150 na ine-x-ray from time to time, nagagala-gala sa loob ng ospital. Because they need to be x-ray. Ngayon po, hindi po. Bukod do sa 2 analog na natin, bibili tayo ng 8 portable digital X-ray machines. Digital po. Para mas masinop. Bakit po 8? 6 lang po ang ating ospital. Opo. Para po yung 2 ay ating pong pang-abang. Because if I am thinking, and I hope I'm wrong, if I am thinking that COVID-19 will be part of our lives for the next X number of months, for this year, or maybe until next year, until there is vaccine, madaming beses itong gagamitin. Ayaw ko in the middle of everything, nasira yung machine, wala tayong extra. I really wanted to prepare our city with this kind of equipment, facilities, to empower our medical institution and our frontliners in the health sectors. At ito naman po ang aasahan ninyong konting ayuda sa darating na 2 linggo ng buhay natin ngayong Mayo. Naaprobahan na po last week ang second tranche ng CACAF. Tayo po ay muling magbibigay sa inyo mga kababayan ng 1,000 pesos per family sa targeted na 607,000 families sa lungsod ng Maynila. Yan po ay mararamdaman nyo na this coming week. We will give that immediately in our own little way, mga kababayan. In our own little way. Maibsan man lamang namin yung mga pangangailangan nyo sa buhay. At maraming salamat sa Division of City School in our school board meeting with the help of Dr. Alim, very cooperative Division of City School family. Tayo po ay nakapag-appropriate galing po sa pondo natin sa school board. Tayo ay magbibigay ng food packs and hygiene kits
for 275,000 kinder to grade 12 students of the City of Manila sa public school. Ulitin ko po, no? Baka po public school. Ulitin ko lang, dahil yun po ang kaya natin, yung ating mga kliyente sa educational institution. Yan po. 275,000 of them. Yang dalawang bagay na yan ay mararamdaman ninyo in the coming days and weeks of this month and May, or May for that matter. At ito na po mga kababayan, ako po ay nananawagan sa inyo. Isa sa maigpit na paghahanda natin at pagko-contact tracing natin ay kailangan ko po ng partisipasyon nyo. Bagay na aking ipinagpapasalamat na naman muli sa isang kumpanya at sa national government. Meron po tayo, mga kababayan, na bagong application. And you need to participate, mga kababayan. And I hope you will register with manilastaysafe.ph. You can download it in iOS, in Google Play. Ano ang halaga ng pandemic mitigation platform na ito? Ito na po yung bahagi ng buhay natin. Partner po natin ang staysafe.ph. Maraming salamat sa kanila. Nakuha natin ito ng libre, walang bayad. Dito po, palalakasin natin ang ating contact tracing, health condition reporting, at social distancing. Ulitin ko, bibigyan ko ng diin social distancing or physical distancing. Bakit yan mahalaga sa atin? Bakit mahalaga sa atin yung aplikasyon na to or application na to? Tingnan po niyo. Simple lang naman yan. No? Kayo naman ay sanay sa Facebook, sa internet, go to the website manila.staysafe.ph or download it with your iOS and Android phone. Register nyo lang ang inyong number at bibigyan kayo ng PIN. Input nyo yung PIN at huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Ang manila.staysafe.ph ay compliant po sa RA 10173 or Data Privacy Act. At pwede nyo i-report. Ito po maganda dyan. Pwede nyo i-report yung minuto yung nararamdaman. Oras-oras yung nararamdaman. O araw-araw ninyong nararamdaman. Para na sa ganoon, malalaman ng pamahalaan ano ang katayuan mo sa iyong pangkalusugan. At pwede mong isama ang iyong pamilya. Bakit po mahalaga yan? Hindi naman po lahat ng lolo't lola natin may cellphone. Paano ko sila malalaman anong katayuan nila? Pero with StaySafe, manila.staysafe.ph, pati sila ay pwede mong i-report. At saka ka namin malalaman ng inyong pamahalang lungsod ang inyong sitwasyon. But as you can see, ito po ang pinakamahalagang portion ng StaySafe, mga kababayan. As you can see, on the right side of the screen, meron siyang capacity, mga kababayan, to scan. Kung merong confirmed case, probable, or suspected. Ibig sabihin, mga kababayan, no? Kung ako naka-login, naka-sign up sa StaySafe, at papasok ako sa trabaho, paano ko ngayon malalaman kung may COVID-19, PUIs, or probable in the area? But with StaySafe, i-scan mo lang siya kahit ikay nasa grocery or anywhere outside in public, in your office, jobs, palengke, or saan man, maaari kanyang bigyan ng datos. Real-time data. Real-time data kung may COVID sa paligid mo. At ikay magaguide na talagang kailangan mag-ingat ka dahil sa iyong paligid ay may posible o probable, may suspected at may confirmed case. Yan po, ganyang kabisa yung manila.staysafe.ph. Para po sa inyo yan. Kailangan nyong mag-download yan kung gusto ninyong
magkaroon ng kakayanan, malaman, kung gusto niyo malaman kung kayo ba ay posible ma-expose sa isang pasyente na may COVID-19. Kaya po, pagkatapos yung scan, sasabihin niya sa iyo, mayroong isang confirm, posible, may isang maapat na probable, posible o suspected within your about more or less 300 meters radius. Ayan po yung mapa. At most likely, you will receive most of the time health tips para paano nyo mapapalakas ang inyong kalusugan na galing naman sa mga profesional na empleyado ng lungsod ng Maynila. At malalaman namin at maaari namin kayong tugunan agad sa inyong sitwasyon. Ito po ang bago nating posible rin na kung sakaling nangangailangan kayo ng tulong sa ibang bagay, malalaman namin kaagad kung nasaan kayo, mga kababayan. So, itong stay safe, mga kababayan, is about contact tracing, social distancing, and health condition reporting. Mahalaga po ito. Magiging bahagi na ito ng buhay natin. Mamaya, pagkatapos ng broadcast na ito, nakikisuyo ako sa inyo. Please participate. Please help us help you. And this is the only way. Scan the area. You should scan the area. You should know kung ikaw ba ay na-endanger. Mahalaga po yun. Sa araw-araw na buhay natin under MECQ at mano pa pag tayo nasa GCQ na. So we are empowering you to know. We are empowering you to be informed. We are empowering you to decide as early as possible with advanced notification of this application para sa ating buhay araw-araw. So, mga kababayan, isa sa mga kailangan, kaya kailangan meron ng trabaho, kailangan meron ng negosyo, isa sa pinakamahalagang bahagi ng gobyerno ay ang kakayanan niyang tustusin, tugunan ang pangangailangan ng tao. Mano pa ngayong krisis na ito? Kailangan salapi ng gobyerno para tugunan natin ang ating mga kakaraping suliranin sa darating na araw. At bilang paghahanda ng inyong pamalang lungsod, kasi baka naman mangyari, nagbabayad na kayo ng buwis, nahawa pa kayo sa City Hall. Baka naman tumutulong na kayo sa gobyerno, kayo pa'y naging biktima. Kaya bilang tugon, na hindi lang kayo ang hinihingian ng pamahalaan, na practice physical and social distancing, pati ang inyong pamahalang lungsod, dumating na po sa panahon na kailangan nating i-adapt. We are now going to limit human interaction in government function. We are going to limit it. Malugod ko pong ipinaalam sa inyo, mga kababayan, live na po ang ating online payment. Pumunta lamang po kayo sa website natin, cityofmanila.ph, at maaari na kayong magbayad ng buwis online. Online, mga kababayan. You need not to go here to be exposed to COVID-19. You can pay online at the convenience of your house, office, or even your cell phone. How to pay the LGU services? All you have to do is go to Go Manila. Makikita niyo po ito. Puntahan niyan. cityofmanila.ph. Or you can download the app sa
iOS. Pagkatapos po, mag-register kayo. Simpleng-simple lang. Create an account para lang kayo, mas magaang pa nga to sa Facebook kung hindi ako nagkakamali. Simpleng-simple lang. Then you have to submit your email address and your number. Then, log in kayo sa website or sa app. At ito po mga kababayan. Makikita nyo po sa inyong mga screen, pwede na kayo magbayad ng amilyar, pwede na kayo mag-business tax, pati birth certificate niyo pwede na naming i-deliver. Sa ngayon, mga kababayan, dahil magpapasukan, ang nasa digital copy pa lang namin ay 1985 onwards. And we will continue to go 1984 backward. But for now, available na po yung 1985 na copy ng inyong birth certificate. Yung mga naghahanap ng trabaho, yung occupational permit, live na po yan. Palilimitahan natin ang palilimitahan at i-adapt natin ang technology in government transactions so that nagagawa mo ng obligasyon mo sa iyong pamahalang lungsod ng Maynila, nabubuhay at nagkakaroon ng kakayanan ng pamahalang lungsod ng Maynila upang tugdin ang kanyang mga tungkulin at makapagtatag ng mga programa. Ang partikular na, itong COVID-19 crisis natin. So we came up with an idea of a long-term plan in addressing physical and social distancing. That we can still run the government. We can continue to function efficiently. And you performing your responsibilities and duties to your local government. Pwede na kayo magbayad ng amilyar at business tax via online. Ulitin natin, no? cityofmanila.ph. At step 5, simple-simple. Pipili ka, pwede ka magbayad online, pwede ka magbayad through your credit card or debit card. Tabi mo yung iyong reference number or QR code, secure yung proof of payment, then that's it. Ganon kasimple. In a matter of 2-3 minutes, nakapagbayad ka na ng iyong buwis, sa takdang panahon, hindi ka na na-traffic, hindi ka na na-COVID, or possibly mahawa sa COVID. Ayan po ang makikita ninyo sa Go Manila. So, yan ang isa sa mga pamamaraan din natin na makapamuhay ng pinapractice natin ang ating mga sinasabi at hinihingi sa tao. Yung physical distancing. Mga kababayan, nais kong i-update kayo. Makikita nyo sa inyong screen ang mga bago mga sintomas na maaari nyong ingatan. Kapag ito ay may mga meron kayo, sore throat or diarrhea, headache, fatigue, o yung paninikip ng dibdib, pagod, dry cough, runny nose, fever, o lagnat, no? Ay magpakonsulta po kayo agad. We're just reminding you, baka lang nakakaligtaan ninyo, baka lang nakakalimutan natin, hindi na natin napapansin. Ito po ang mga sintomas ngayon na ayon sa mga espesyalista. We're just sharing it to you, mga kababayan. Now, bilang panghuli, mga kababayan, gusto natin magtagumpay sa laban natin ito. At sa kagustuhan natin magtagumpay, gusto rin natin kayo'y makapamuhay ng normal. Dahil unti-unti na tayong babalik sa normal na gawain natin. But, yung normal na yan ay bahagi natin ang COVID-19 sa buhay natin. So, araw-araw, makakagawa at maaring mahawa o ma-infection tayo. Malalagay tayo sa alanganin. And, kung hindi kalabisan sa inyo, kung wala kayong bagay na importanteng gagawin sa labas ng bahay, please stay home. Practice this. Stay home as much as possible. Pag kayo naman nasa labas, keep a safe distance
or practice physical distance at all times. Wash your hands often with antibacterial soap. Or, kung may alcohol, mas maganda. Ito pong cover. Ito po yung sinasabi natin na you have to cover your mouth. Always wear mask. Inside or outside of your, or if you are in a public place. Please always cover your mouth when you sneeze. Cover your mouth kapag umuubo kayo. At wear mask at all time, especially in public places. At kung sakali, no, kayo nagkasakit, huwag na kayo magkonsulta sa nanay ninyo. Huwag na kayo magkonsulta kung kani-kanino. Tumawag agad kayo sa ating health authorities immediately. Dahil kung nakararamdam ka, mga kababayan, tingnan po ninyo, no? Kung nakararamdam ka, kung kayo naman nasa ustong gulang, nakararamdam ka ng posibleng sintomas ng COVID, at kinausap mo muna yung mga mahal mo sa buhay, chances are, kung ikay nagpositibo, PUI na sila. Kasi nagkaroon kayo ng interaction. Kaya ang pinakamabisa, kung ikay nasa ustong gulang, nakararamdam ka ng sintomas, takbo ka agad o tawag ka agad sa mga health authorities. In our case, MHD, no? Manila Health Department. So, mga kababayan, so far, yan po ang nangyari sa sitwasyon natin sa loob ng February 26 hanggang May 15. At ano naman ang nagawa na ng inyong pamahalang lungsod simula February 26 hanggang May 15. Ngayon, bagong kabanata ng buhay natin, May 16 onwards. For this time, May 16 to 31, MECQ. At maaring ma-extend o maaring mag-iba o baka maaring mabalik tayo sa ECQ. At nakita nyo rin kung saan patungo, kung saan ang direksyon, at paano kakaharapin ang inyong pamahalang lungsod ang krisis na ating nararanasan sa ating komunidad. So, mga kababayan, I know you wanted a normal life. Kung ako tatanungin ninyo, hindi na po magiging normal ang buhay natin. Yung mga bagay na nakagawian natin noong araw, hindi na natin basta-basta magagawa ngayon. Kaya, bakit hindi? Pero kailangan pong maging maingat tayo. Think twice in social interaction. Think twice. If possible, thrice. Don't gamble yourselves. Matakot po kayo, nakamamatay po ang COVID-19. Walang pinipiling katayuan sa ating pamayanan ang COVID-19. Mahirap pa sa dilang mahirap, middle class, o mayaman. Sikat, hindi sikat. May kapangyarihan o wala. Bata, middle age, or matanda. Delikado ang ating sitwasyon. At tumasa kayo sa maliit naming kaparanan bilang inyong pamahalang lungsod. Magbubuti po kami. Tutok din namin ang aming tungkulin sa inyo. Gagampanan po namin ang aming obligasyon. Meron lang akong isang hinihingi, mga kababayan. Please cooperate. Please help us help you. When you're helping, kapag tinutulungan ninyo ang inyong sarili, kapag pinagmamalasakitan ninyo ang inyong sarili, para nyo nang pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay,
Kapag sila'y napagmalasakitan ninyo, para nyo na napagmalasakitan ng komunidad, yun ang tulong ninyo sa inyong pamahalang lungsod. Yun ang partisipasyon ninyo sa laban nating ito. Let the government work for you. And I hope you work also protecting yourselves and helping the government to be successful in fighting COVID-19 virus crisis sa ating syudad, sa ating bansa, at sa buong mundo. We can only do so much. The biggest part of our crisis success ay nasa kamay ninyo. Sa mga pag-uugali ninyo. Sa mga gagawin ninyo. Please, ako po'y nakikisuyo. Let's adapt to the new normal social behavior. And if I may share to you again and again what Einstein said, don't expect different things will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. You will have the same result. Huwag tayong aasa. Isang araw mawawala na lang si COVID-19 nang wala naman tayong ginagawang kakaiba. Dahil kung ano ang ginawa natin ngayon ay tulad din ng ginawa natin kahapon, pareho lang ng resulta natin bukas. Kaya kung gusto natin magkaroon ng ibang resulta, kailangan gumawa tayo ng mga kakaibang bagay. And this is now our position. This is now our pakiusap sa inyo. Pakisuyo sa inyo. We have to participate. We have to practice self-discipline, self-love, self-care, compassion, and understanding. So muli, mga kababayan, and I hope to see you in the next broadcast of ours. Sa mga araw-araw, hindi po kami titigil ng pag-update sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong alkalde, Isko Moreno, hoping na bigyan namin kayo ng buod or summary ng mga sitwasyon naganap, nagaganap, at magaganap sa ating lungsod. And if I'm not asking too much, please, again and again, ako po ay nakikisuyo sa inyo na ipagdasal natin. Ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. Sabi nga sa kasabihang Ingles, do your best and God will take care of the rest. At ako'y naniniwala na mayroon pang mas makapangyarihan sa mayor, senador, vice president, president. What we need sometimes is divine intervention. And I hope I'm not asking too much. In whatever way, please pray for our city, our country, our world. Sana nga, makaraos na po tayo. So muli, mga kababayan, mag-iingat po kayo. Magbubuti naman po kami. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Thank you. Manila, God first.